kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay ng damdamugan. Amen.
maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mo kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang lumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko po ang lahat at tayo'y makinig sa pagpapahayag na salita ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag ng nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginabala ng kanyang mga kaaway. Tinatawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Cedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyon, sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako sa anumang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipon. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat ng maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak, at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kaharian ay hindi mawawaglit. Sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo poon na di nagmamalo, ang santuwi-tuwi ay aking aawitin. Ang katapatan mo ay laging sasambitin. Yaong pag-ibig mo ay walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirap. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo ay laging maghahari, ang kaharian mo ay mamamalaban. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian.
Nabuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kakahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating ama si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matubig sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos. Magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, manatiling nakatayo ang lahat. Magsuko ang lahat. Kung kayo po ang tatanungin kung ano ang pinakadiwa ng Pasko, at ang pwedeng isagot, one word lang, isang salita lang, ano kaya yun? Pakiisip. Ito ang paninilayan natin ngayong umaga. Isang salita lang at pinakadiwa ng Pasko. Peace. Kapayapaan. Parang orakulo ng propeta ang narinig natin na awit ni Zacarias sa ating gospel reading ngayong gabi, ngayong huling simbang gabi. Ang sabi ni Zacarias, sapagkat lubhang makapagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at sa mga nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo patungo sa landas ng kapayapaan. Alam niyo po, kung may mga taong walang ibang pinapangarap ngayon kundi kapayapaan, ito'y walang iba kundi ang mga Palestino na patuloy na nabubuhay bilang mga refugees sa Gaza Strip mula sa mga lupang nilisan nila at inokupahan ng Israel. Wala akong maisip na ibang tao sa mundo na nabubuhay sa kadiliman at laging nasa lilim ng kamatayan, kundi sila. May kakilala mo akong isang Palestinian na Catholic na taga-Bethlehem. Kakilala din siya ng karamihan sa mga pari
Rizal sa Caloocan dahil naging tour guide namin siya nung kami nag-retreat at pilgrimage sa Holy Land nung hindi pa panahon ng giyera. Nag-text po siya sa akin mga 3 weeks ago. Gusto daw niyang ibenta ang bahay niya at maghanap ng ibang bansa kung saan pwede siya manirahan. At tinatanong niya, matanggap kaya ako sa Pilipinas kung mag-apply ako bilang refugee. Kasi walang pag-asa dito sa bayan ng Bethlehem. Oo, taga-Bethlehem siya. Dahil sa giyera, huminto ang turismo at mga pilgrimage doon. Ang pinagkakakitaan lang ng pamilya niya, magbibenta ng mga souvenir at pagtuturgay. Ngayon, jobless silang lahat. At ang bayan ng Bethlehem ay nakakaikot ng matataas na pader. Doon lang sila hindi pwede magtrabaho sa labas. Kaya, huwag natin masyadong i-romanticize ang Belen. Alam ko, inuugnay natin ang Pasko sa Bethlehem. Pati nga ang mga dekorasyon nating sabsaban kapag Pasko, tinatawag nating Belen. Ang Belen ay Kastila para sa Bethlehem, ang bayang sinilangan ng Haring David at bayang sinilangan din ng ating Panginoong Jesucristo. Sa tingin ko, kung ngayon maghahanap ng pagsisilangan ang Sagrada Pamilya, hindi sila sa Bethlehem tutuloy, kundi sa Gaza Strip. Doon sila maghahanap ng isang gumuhong bahay na pangangalakan ng anak ng Diyos. Dahil obvious naman na mga Kristiyano at Katoliko ang nakararami sa atin dito sa Pilipinas, alam ko na mas malaki naman talaga ang simpatya ng marami sa atin sa Israel kaysa sa mga Palestinians na akala ng maraming Pilipino ay panay mga Muslim. Ewan ko lang kung ramdam ba natin ang pangarap na kapayapaan ng mga nakatira sa Gaza Strip. Maraming Pilipino nagtatrabaho sa Israel para sa mga Hudiyong amo. Kaya, natural lang, mas malapit ang loob ng maraming Pilipino sa mga Israeli. At siyempre, alam din naman natin, nagagarap din ng kapayapaan ng Israel. Pero paano sila mapapayapa kung pinaiikutan sila ng mga kaaway na namumuhi sa kanila? Noong nakaraang araw, nagsalita ang Santo Papa, Pope Francis, nagpahayag ng pagkalungkot at pagkadismaya sa pinakahuling pagbobomba sa mga puwersang militar ng Israel sa mga Palestinians na nakatira sa Gaza, mga refugees. Sabi ni Pope Francis, kahapon, binomba na naman ang mga bata sa Gaza. At sabi pa niya, hindi na ito simpleng giyera, ito'y kalupitan. At sinasabi daw niya ito dahil napapagkabag ang kanyang puso. Alam kasi niya, nadagdagan na naman ang napakahaba ng listahan ng mga biktima ng giyerang paghihiganti ng Israel sa ginawang paglusog sa grupong Hamas noong paglusog ng grupong Hamas noong October 2023 last year. At alam din natin, grabe ang karahasan na ginawa ng grupong ito ng mga tinatawag na Palestinian terrorists. Nilusog ang Israel
1,200 na Israeli ang pinatay nilang walang kalaban-laban. At mga 30 sa 1,300 na ito ay mga bata. Meron din silang kinidnap. Mga 250 Israelis na hawak nila hanggang ngayon bilang mga hostages. At mga 30 din dito ay mga bata. Meron naman, bilang ganti, isang taon lang pinag-uulanan ng mga bomba ng Israel ang Hamas sa Gaza. Para kapaulan ka ng bomba, sabihin, pasensya na ha, hindi naman kayo, hindi yung Hamas, hinahabol namin. Pero nandiyan ang mga tao. At nagdulot ng giyera ito ng pagkamatay ng mahigit sa 45,000 Palestinians, mga 17,500 sa mga ito ay mga bata. Nakapatay na ng halos na 36 children ng Hamas sa Israel noong 2023 at mga 30 ang holostates na sabi ko nga. Pero i-multiply mo ng 583 times ang 30 children ng Israeli. Yung pala katumbas sa mga Palestinian children. 17,500 children dead dahil namatay ang 30 Israeli children. Ang katuwiran ng Israel ay dahil ginagawa daw ng mga human shield ng mga Hamas ang mga Palestinian communities sa Gaza, tinatawag nilang terorista ang paraan ng mga Hamas. Pero nagagalit sila kapag tinawag na terorista ang paraan ng gobyerno nila. Gantihan lang. Hindi alam ng marami na ang mga Palestinians sa Gaza, hindi naman lahat Muslim. Marami ding mga Kristiyano at mga Katoliko. Sakop sila ng Arsobispo Patriarkang Latin ng Jerusalem na si Cardinal Pier Batista Pizzaballa na hindi pinayagan ng mga militar ng Israel na makapasok sa Gaza para ipagmisa sila sa Pasko. Pero sa kabutihang palad kahapon, matapos matikusin ni Pope Francis ang huling pagbobomba sa Gaza, at last, pinahintulutan na ng Israel na makapasok at makadalaw si Cardinal Pizzaballa sa kanyang mga kababayang Palestino na matagal nang nagmamakaawa. Tama na po ang giyera. Magpapas na sila sa giyera. Biktima silang lahat ng pahati-kaasan ng paninindigan ng Hamas at ng gobyerno ng Israel. Kaya, alam niyo po, kinikilabutan ako habang nakikinig sa ating first reading nang sabihin ni Prophet Nathan ang pinasasabi ng Panginoon kay Haring David at sa bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat ng mga kaaway mo ay nilipol ko. Bibigyan daw ng Panginoon ng lupain ang Israel. Doon daw sila patitirahin at wala nang gagambala sa kanila doon. Wala nang mag-aalipin pa sa kanila. Sinabi ito mga 2,000 o 3,000 years ago. Napakalayo na ng Israel na tinutukoy ng pagbasa sa kasalukuyang Israel. Hindi na isang Israel na maliit at dehado at walang kalaban-laban at kinakawawa ng mga kapangyarihan, kundi Israel na agresibo at yamado sa giyerahan at suportado ng world powers. Kung iniisip ng Israel na natupad na ang hula ng propeta sa kanila, sa tingin ko, nagkakamali sila. Sinabi rin kasi ng propeta
Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Wala nang gumagambala sa kanila. Wala nang gumagambala sa Jerusalem. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng Jerusalem? Sa salitang Hebreo, Jerusalem. Ibig sabihin, a city of peace. Ang syudad ng kapayapaan. Pero kabalito na dito, ito ang syudad na matagal nang hindi nakakaranas ng kapayapaan. Kaya saan sila nagkamali? Siguro katulad ni David, haring David, akala ng Israel, para matupad ang pinapangarap nilang kapayapaan, kailangan lamang ipagtayo nila ng isang templo, isang bayan, isang bansa ng Panginoon. Tama ang prophet Nathan, baliktad. Hindi ikaw, kundi ang Diyos ang magtatayo ng isang bahay, ng isang bansa para sa iyo. Kaya niya pinili na makipanuluyan sa sangkatauhan. Kaya pinili ng Diyos na isinag sa Bethlehem upang turuan tayo kung paano lumakad patungo sa landas ng kapayapaan. At hindi nangyayari yun hanggat ang turing natin sa isa't isa ay mga kaaway. Magkakaiba man tayo ng relihiyon, magkakaiba man tayo ng kultura, lahi, o salita, iisang Diyos lang ang ating pinagmulan. Ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na nagpapakumbaba, ang Diyos na hindi tumatawag ng paghihiganti o naniningil ng kasalanan, kundi Diyos na nagpapatawad. Diyos na nagpapakilala sa sangkatauhan bilang magulang, bilang ating Ama, para matutunan natin ituring yung bawat isa bilang ating kapatid. Sa gayon lang matutupad ang moral. Hindi sa pamamagitan ng paligsahan, ng puwersa, ng lakas, hindi sa pamamagitan ng gantihan, ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Mga kapatid, itanangin natin na magising na tayo mula sa kahibangan at mahimasmasan upang atin ng matagpuan ang tunay na landas patungo sa kapayapaan na siyang nag-iisang liba ng aso. Magsigayo po ang lahat. Sa lalapit na pagsilang naman ng Diyos, tumutulog kami sa iyo, Ama, upang pagkalooban kami ng biyayang bumubukan sa iyong mabuting kalooban. Ating ituruan, O Diyos, tingin mo ang iyong sambayanan. O Diyos, tingin mo ang iyong sambayanan. Halina, Panginoon, buksain mo ang takot, pagkamuhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong sambayanan. Halina at tanglawan ng iyong liwanag, karunungan at kalakasan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong sambayanan. Halina at bigyan ng lakas ang mga nanghihina. Hilumin ang mundo mula sa sari-saring sakit at sigalo. Pasiglahin ang mga nagdadalamhati at lulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo. O Diyos, tingin mo ang iyong sambayanan. Halina at basbasan mo ang aming mag-anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ng Jesus.
sambayanan. Halina't dalhin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming na mayabang. Pagkalooban mo sila ng awa at pagpapatawad. Manalangin tayo. O Diyos, intin mo ang iyong sambayanan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. O Diyos, intin mo ang iyong sambayanan. Ama namin, palakasin mo kami sa gitna ng pasakit at pagbighati upang matularan namin ang iyong pagiging bukas palad sa panahon ng aming kaginhawaan. Sa pamamagitan ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko po kayo. Thank you.
sila'y po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, Panginoong ating pagkakain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong parahalin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabay na niyang banal. O Diyos, Ama namin ilikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglubog ng banal na Espiritu ng puspos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tamang pagsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Itaas sa Diyos ang iyong puso at tibo. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanamikan ng mahal na Birhen Kanyang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Banal. Ang pagdating niya ay nilahan kay San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananamig at nananalangin Diyos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya't kaysa ng mga anghel na nagsisikawin na papuri sa iyo ng walang buhay sa kalangitan, kami nag-uuwi sa iyo kadakilaan. Niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Minasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, "Nagapitin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagaan at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo
misteryo ng pananampalataya. Isinasawa namin kaming magsasalaw-salaw sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amahalin namin ang uming simbahang naganap sa tunay ulit. Musmusin kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ng inyong mga lingkod at ng tanang mga obispo at kapatiran. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinday na may pag-aasang sila'y huling buhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawahan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawahan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostolan ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Sa taglilid ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami mahintulot sa puso, at iagya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yan sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Yesu Cristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sumayo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
banal na komunyon, sumunod lamang sa ating mga usherettes at marshals, sa ating mga kapatid sa labas ng katedral, magtungo lamang sa mga communion stations, sa labas ng Adoration Chapel at sa parking area. Pinapaalalahanan ng lahat ng komunyon ng may lubos na paggalang at pagsamba. Kainin agad ang ostya pagkatanggap nito. Ingatan natin at pahalagahan ang katawan ni Kristo
magsikay ko. Manalangin ka. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasala sa banal na hangin, lagi nawa namin malaman ang iyong kagandahan loob upang kami magkamit ng kaligtasan at kaundangan sa pagkakataong tao ng iyong anak, ngayong aming iuunita ang kanyang ina, sa pamamagitan din ni Yesu Cristo kasama ng Espiritu Santo, magpas walang hanggan. Amen. Suwainyo ang Panginoon At sumainyo. at pagpalain kayo lahat ng makapangyarihang Diyos na Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Kung ngayon ang Panginoon ay mahalin at maglingkuran. Salamat sa Diyos. Siya dadang ng Espiritu Santo. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat.